May parating sa Egghead Island na tutulong sa Straw Hat Pirates? Bale lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1105 at may title nga daw itong paparating na chapter na to na Peak of Stupidity. So maikli nga lang itong ibinigay na spoilers. At ang unang ang impormasyon sa spoilers na to sinasabi nga na nakita na daw natin malapit sa food making machine itong si Luffy. Sa mga nakalimutan na ito nga yung machine na gumagawa ng pagkain na nakita natin sa pag-uumpisa netong arc na to. Bali hindi nga sinabi yung rason kung paano napunta si Luffy dito. Pero good news nga ito sa side ng Straw Hat Pirates. Since alam naman nating lahat na kung sa gitna ng laban biglang kumain itong si Luffy, panigurado na mas malakas siyang babalik ng ilang beses. Ilang beses na nga niya yang napatunayan. Ang sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabi nga na sinira daw ni Admiral Kizaru itong rocket vacuum tube na daanan papunta sa Labo Base. So probably yung rason dito ni Kizaru dahil sa pangyayari sa last chapter. Itong tangkang pagtakas ni Atlas kay Kuma at pinapadala nga ito ni Vegapunk sa Labo Base. Maybe nakasakay na dito sila Atlas, Kuma at Bonnie kaya ito sinira ni Kizaru. Bukod pa nga sa rason na yan para ma-prevent na rin yung pagbaba o pag-akyat na itong side nila Luffy sa Labo Base. Para nga naman may advantage sila. Anyway, ang sumunod ngang sinabi sa spoilers makikita daw natin sa chapter na to sila Nami, Robin at Chopper. Nakapwesto nga daw sila sa likod ng Labo Base. At speaking of likod ng Labo Base sila Brook at Lilith naman na recently kasama ni Luffy na itatakas sana ang Thousand Sunny gumagawa nga daw ng paraan para ilipat itong Thousand Sunny papunta sa likuran ng Labo Base. Sa part naman ni Zoro still kinakalaban pa nga rin daw niya itong si Rob Lucci. Pero hindi nga daw natin sila makikita sa chapter na to. Bagkos ipinakita lang daw si Jinbei na sinisigurado na hindi daw matatalo si Zoro. As if naman, 'di ba? Bali sana nga matapos na itong laban ni Zoro dito. Para nga naman makatulong na siya kila Luffy at Sanji sa ibaba ng Egghead Island. Dahil siguradong malaki ang may tutulong niya lalo na't itong sila Kizaru at Gorosei Saturn ang pinakamalalakas nilang kalaban so far. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing itong mga barko daw ng Marines na humahabol sa mga evacuees ng Egghead Island pinabagsak daw ng hindi kilalang grupo. Yung isang Marines nga daw na nasa lumulubog na barko na to pinapakontak si Admiral Kizaru para balaan daw na itong grupo na to papunta na sa Egghead Island. So para lang malinawan kayo para sa context during chapter 1077 nga kinutuban itong si Sentomaru na yung nangyari daw sa Ohara incident gagawin din ng world government ngayon sa Egghead Island. Papatayin nga daw nila si Dr. Vegapunk dahil sa pag-aaral neto patungkol sa Ancient Kingdom. Similar daw sa nangyari kay Professor Clover sa Ohara. Ngayon during chapter 1078 nga inutusan niya itong mga staff ng Egghead Island na umalis na sa isla na to bago pa daw dumating dito ang mga Marines. Since alam nga ni Sentomaru na walang ititirang buhay sa Egghead Island, papatayin nga ng world government ang lahat ng nandito. Kaya naman nakita nga natin ginawa ng mga staff itong sinabi ni Sentomaru. During chapter 1079 nga umalis sila ng Egghead Island. During chapter 1089 naman tama nga yung kutob ni Sentomaru dahil ipinag-utos nga ni Gorosei Saturn kay Vice Admiral Doberman na yung mga nakatakas daw na staff ng Egghead Island huntingin nila. Palubugin nga daw nila yung barko ng mga ito. Ngayon itong mga nakatakas ng staff ng Egghead Island ang tinutukoy sa spoilers na balak daw atakihin ng mga Marines na hindi naman nagtagumpay since may umatake nga daw sa mga Marines na to. Ngayon ang magiging tanong sino itong umatake sa mga Marines? Bali marami na ngang speculation kaagad kung sino itong tinutukoy na grupo na to sa spoilers. Nandyan nga yung Blackbeard Pirates.
Since during chapter 1079 nga nakita natin sila na malapit sa Egghead Island. Nandyan din yung speculation na ito daw yung Revolutionary Army. Since during chapter 1103 naman ipinakita itong si Dragon at inaalam nga niya kay Ivankov yung possible na lokasyon na pinuntahan daw ni Kuma. Na it makes sense naman since kailangan nga niyang bumawi kay Kuma sa mga tulong na ginawa neto para sa Revolutionary Army. Nandyan nga rin yung speculation na ito nga daw yung Grand Fleet ni Luffy dahil oo nga naman, ang best timing nga para tulungan itong si Luffy ng Grand Fleet niya ngayon na, kung kailan dihado at napapalibutan na siya. Meron ding rumor na ito nga daw yung sword sa pangunguna naman ni Kobe at may rumor din na ito nga daw yung Cross Guild since direct na kalaban nga nila itong mga Marines. Pero kung ako nga ang tatanungin syempre lamang sa akin na itong tumulong sa mga researchers at staff ng Egghead Island itong Grand Fleet ni Luffy. Since kung kilalang mga karakter nga ito gaya ng Blackbeard Pirates, Cross Guild, or even Sword parang madidisregard neto yung Straw Hat Pirates kung sakali man at manalo sila laban kila Kizaru at Saturn. Since oo nga naman, makikredit din sila kung magkataon. Kumbaga ang sasabihin ng mga fans kung sakali man at tumulong itong Revolutionary Army, Cross Guild o iba pa, sasabihin nila na kaya lang naman nanalo si Luffy kay Saturn dahil tumulong si Dragon o tumulong si Mihawk. Kaya naman itong pagdating nga ng Grand Fleet ni Luffy mas applicable na hindi madidisregard itong effort ng Straw Hat Pirates since technically nga kagrupo nila si Luffy. Pero syempre opinion ko lang naman yan at hintayin pa rin natin yung mismong chapter dahil panigurado na kung sino man itong misteryosong grupo na papunta sa Egghead Island ngayon siguradong may ibibigay na twist dito si Oda. Sa part naman ng inaasahan ko sa paparating na chapter na to syempre si Sanji. Siya nga yung nasa spotlight ngayon dahil nga sa may information patungkol kay Kizaru na inatake daw niya itong rocket vacuum inaasahan ko nga na present siya dito. Siya nga ang lalaban kay Admiral Kizaru. Kung magkataon nga sobrang exciting neto since parehas nga sila na ang main weapon ang pagsipa at parehas din sila na kapag usapang speed o bilis silang dalawa kaagad ang may isip natin. So overall nga mukhang maikling chapter na naman itong paparating. Wala ngang information patungkol sa isang major na laban. Pero ang good news nga wala na namang break next week. Kaya naman mas nakaka-excite nga na basahin itong paparating na chapter. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1105 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace! エルバフといえば100年も前の世界が恐れた巨人の戦士たち、その名を巨兵海賊団。